Dito na nagsimula yung pag-labor ni Susie. Panting at constant leaking, yan yung first na sign na nagle-labor na yung mama dog. So ito kasi si Susie, gusto niya lagi ako nasa tabi niya. Gusto niya yung nirarab yung belly niya, yung binibaby siya. Napaka-clingy niya na kasi dito eh. Hinahanda ko na din dito yung mga kailangan niya. Sinet up ko na din yung whelping box niya, yung gagamitin sa panganganak niya, para pag lumabas, hindi na hassle. So, hindi naman pala ako nag-expect kung ilan yung ilalabas niya. Ang importante sa akin, maging okay siya, pati yung baby niya, syempre. Pag first time mo pala na magpaanak sa fur baby mo, syempre, unang-una, kakabahan ka. Pero, normal lang naman yon. So, yung ginawa ko, nag-pray lang ako, tapos, constant support lang kay Susie na sinasabi ko sa kanya na kaya mo yan, na andito lang ako, ganun. Yun. Medyo nakakaplaning yung labor niya kasi may mga signs na parang normal pa ba to. From time to time, mag-research ako if yung panginginig ka, normal ba, o yung yung parang nag-weak na siya, natutumba-tumba siya, normal ba yun? Kasi, syempre, tayo, mga fur parents, mahal natin sila, ayaw natin sila na masaktan o kung may masamang mangyari. Kaya, ang ginagawa natin, mag-research tayo kung ano ba to, ano ba tong sign na to. And, na-prove ko na yun pala ay part ng labor. Hinga lang tayo kasi part yun ng labor. Relax lang tayo kasi normal yun. Si Susie kasi nakaranas siya ng panghihina, natutumba talaga siya, tapos nanginginig siya, tapos heavy na yung panting niya, tapos ilang oras nang nakalipas, hindi pa tapos yung labor niya. So ako naman, research na naman, normal ba to o baka cesarean na to si Susie. 7 p.m. ng January 24, 7 p.m. nag-labor na si Susie. So 11 p.m. hindi pa lumalabas yung baby niya, nagle-labor ba siya? So napapraning na naman ako. Ano ba to? Normal ba to? Should I call vet? Ganun ba? Pero sabi ko, relax lang kasi baka masense yung Susie na ako na napapraning na ako kasi yun nga, first time ko. Tapos ako talaga yung magbabantay dito kasi yung partner ko may pasok pa kinabukasan. So sabi ko, ako na muna yung magpupuyat sa kanya. 1 a.m. na January 25, 1 a.m. No sign pa din na manganganak na talaga siya. Still laboring pa din siya. Kaya puyat talaga ang lola mo. So 2 a.m. na
natakot na ako kasi nagpo-push na siya, tapos walang lumalabas. Tapos tinawag ko yung partner ko, sinabi ko sa kanya na ba't wala pang lumalabas, nagpo-push na si Susie, baka nahihirapan na si Susie, tatawag na ba tayo? Kasi nakakapanin talaga na natatakot ako na baka kung anong mangyari sa kanya, anong mangyari sa baby niya, gano'n. Tapos ako, research na naman, normal pa ba ito? Pero sabi doon sa na-research ko na, na 8 to 24 hours daw yung labor, ganon. So, okay, relax na naman ako. Pinapainom ko na siya ng tubig kasi heavy na yung panty niya, at saka hindi pala siya kumain, guys. Hindi pala siya kumain, kaya napraning na naman ako, kumain ka na para lumakas ka, para pag mo mamaya, maging okay, may energy ka, pero ayaw na, guys. So, nakaparaning na talaga ako nito kasi wala pa talagang sign na putok na yung pumutok or puputok na ba yung panubigan niya, kasi merong ganong, guys. Tapos grabe talaga yung worry ko dito. Nag-pray na ako kay Santo Niño, sabi ko sa kanya na natulungan mo naman yung anak ko na maging okay, na mag-i-deliver niya na para hindi na mag-prolong yung agony niya sa pagnanganak niya, gano'n. Tapos binibaby ko na dito si Susie kasi parang hirap na din siya. Tapos yun, guys, nilagay ko siya sa whelping box niya kasi baka gusto niya dun sa whelping box niya. Sabi ko baka kumanak na siya. Yan pala, guys, pag ng dila niya, normal lang yan. Tapos ito na nga, guys, may nagpo-push na siya, tapos may lumabas sa kanya na yung white na discharge. Ito na naman, lola nyo, praning na naman kasi ginising ko na yung partner ko kasi baka na siya, manganak na siya. Tapos pray na naman ako na, Santo Niño, tulungan mo naman yung anak ko, baka na hindi mahirapan, gano'n. Nakapraning, guys, pero lahat ito ay normal. So, ito na nga, guys, pumutok na yung kanyang panubigan. So, dito na nag-start. Ito ay alas 3 ng umaga, January 25, 3 a.m. Sakto, pumutok na yung kanyang panubigan. Susunod na dito yung baby niya, yung baby pops. Ang galing-galing ng anak ko. So may maliit pala kami, guys, na tindahan. Diyan siya nanganak. So ang unang gagawin natin ay dapat makahinga yung dog natin. Kaya meron tayong yung suction para tanggalin yung tubig sa kanilang mouth, tapos nose. Tapos second, ipatuloy natin yung umbilical cord, and the last one is ilagay natin sila sa whelping box. Yun lang, guys. So ganito, huwag mapraning, relax lang.
Tapos, dapat support tayo sa baby dog, mama dog natin. Okay? So, yun lang. Thank you. Kung may mga tanong pala kayo guys, comment lang kayo dito at iisa-isahin kong sagutin yan. Okay?